mga bay, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So meron tayong motor dito, Rossi 110. Ito po ay tinulak na po na may-ari dito kasi hindi na umaandar. So pagtingin ko sa mga wire nya, ganito, sobrang gulong wire nya. Ito po mga naputol-putol na, parang kinain na ng daga. So pagtingin ko dito po sa flywheel nya, sa wire nya, ay isa po itong battery operated. Yan, battery operated po itong ganito, galing sa stator nya. So ito po yung regulator nya. So sabi ng may-ari, bago lang siya nagbili ng baterya, mga 2 araw pa daw ito. So ngayon nag-discharge. So sabi ko, kung bago pa lang to nilagay tapos nag-discharge, so ang problema nito ay regulator. Ito ang problema. Tapos tinignan ko yung ano niya, voltahe niya, hanggang 12 lang ang inabot, kaya mag-discharge talaga ito. So kailangan palitan tong regulator na to kasi sira na ito. Tapos hindi siya aandar pag walang regulator. So sabi ko sa may-ari, bilhan natin to ng bago para kahit patay ang baterya, pwede pa din tong paandarin kahit walang baterya dahil sa supply ng bagong regulator. So ito, wala na ito, papalitan natin to. So ang ipapalit natin ay ito pa din. So Skygo genuine parts na regulator, yan ang ipapalit natin dito sa lumang regulator nya kasi hindi na nag-supply ng maganda dito sa bagong battery nya na binili, 2 araw pa. So ilagay natin tong regulator na bago, palitan natin tong luma para andar na tong motor na to. Tinulak na to may-ari dito. So yan po ang forma ng mga wirings nya, sobrang gulo. Pero sabi ko sa kanya, dapat mabila na to ng bagong harness wire. So sabi na may-ari, wala pa daw siyang budget, kaya ito lang muna ang gagamitin natin. Lagyan lang natin yung tape ang iba dito para hindi maano dito sa kaha nya. Yan po sobrang gulong wirings nya, harness wire nya. Wala pa daw siyang budget para makabili ng bago. Kaya na to mga bay, hindi to umandar. Yan, kita ng grab ay talagang mandar to. So gawa ng wirings nya ay sobrang gulo. Yan, ang iba napuputol na. Yan, mga putol ng iba. So ang palitan lang natin ito mga bay para umandar ito ay itong regulator. Yan, sira na po ito. Ito po ay battery operated, kaya kung sira ang regulator tapos walang supply ang baterya, hindi talaga aandar ito. Kaya yung baterya niya na bago, itong 2 araw lang to, ay naubos agad ang power niya dahil sa wala ng supply sa regulator, mahina. Kaya palitan natin tong regulator na to para kahit walang baterya, andar ito.
So palitan natin tong regulator na to mga bay. Paandarin natin tong motor na to. Bay, putulin natin tong wire na to sa lumang regulator nya. So ayan mga bay, naputol na natin. So ayan mga bay, binalatan na natin dahil ilagay natin tong bagong regulator. Ito ay Skygo, so binalatan na din natin. Ilagay natin tong binili natin mga bay na regulator. So binalatan natin to. So same color lang tayo. Ayan. Warum muss mein blöder Wecker mich stören? Hab grad von der Schiffer geträumt, jetzt hab ich den besten Teil versäumt. Schatz, ich werd nicht wissen, wie es weiterging, nun fang ich an zu singen. So yan mga bay, same color lang tayo mga bay. Tapos itong natira, itong itim na to, so ilagay natin to sa itim. Yan. Ilagay natin to dito. So ito na po ang ano natin, yung Skygo na ilagay natin sa Rossi, Skygo regulator. So same lang sila dahil battery operated tong wire na to galing sa stator, kaya ito yung ilagay natin sa battery drive, itong regulator na to. So lagyan natin mga tape to mga bay. So ayun mga bay, tapos na natin nalagyan ng tape lahat yan, tapos na natin nalagyan. So tignan natin to kung may kuryente itong motor na to para paandarin natin may lalabas ba ng kuryente. Ayun mga bay, try natin kung may kuryente nang lalabas. Yun mga bay, lakas ng kuryente na. So andar na to kasi pinalitan na natin ng regulator na bago, kahit walang baterya ito, aandar to. So try natin paandarin mga bay. Yun mga bay, paandarin natin to kung aandar ba. Yun mga bay, oh my God! Wow! Andar na mga bay. So yun mga bay, andar ng motor na to. Pinalitan natin ng regulator. So kahit nagka-bulbol ang ano niya, yung mga wire niya, yan. So napaandar pa din natin. Yan. Kahit mga putol-putol na, napaandar pa din natin. So ang pinalitan natin mga bay, itong regulator na to. So kahit na walang baterya mga bay, aandar pa din to. So yung baterya na nawala ng laman, so magkalaman ito kasi may charging na ito. So tignan natin tong charging niya bay kung pasok pa sa ano to, sa charge niya, kung okay ba. So paandarin natin bay. Switch na muna natin. So paandarin natin. So tignan natin yung voltmeter niya. So yun mga bay, okay ng voltmeter niya, malakas ng karga nito. So nasa 14.5. So maganda ang paglagay natin ng regulator. So okay na to mga bay, hindi na to ma-discharge ang battery niya. So malakas na to. So dati 12.5 lang ang karga nito, so ngayon 14.5.
1.5 na. Okay na.